Nagsimula ang pelikula sa isang maikling kwento ng Egyptian queen na si Cleopatra at ang lalaking nagmahal sa kanya na si Mark Anthony. Sa araw ng kanilang kasal, binigyan ni Mark Anthony ang reyna ng 3 gintong itlog na nakabalot sa hiyas bilang simbolo ng kanyang pagmamahal. Matapos ang kanilang kamatayan, ang mga itlog ay itinago sa loob ng maraming siglo at pinaniniwala ang hindi totoo. Ngunit noong 1907, isang magsasaka sa Egypt ang nakahukay sa 2 itlog habang ang pangatlo ay nananatiling nakatago at hindi pa nadidiskubre. Sa kasalukuyan, ang isang itlog ay nasa isang museo sa Rome habang ang isa naman ay nasa pribadong pagmamayari ng isang mayamang tao. Sa isang silid, makikita na may isang tao ang gumagawa ng replika ng isa sa mga itlog. Lumipat ang eksena sa Rome, kung saan si Special Agent John Hartley ay sinamahan ni Interpol Inspector Das sa museo kung saan nakadisplay ang isang itlog. Sinabi nila sa direktor ng museo na dumating sila doon dahil nakatanggap sila ng tip mula sa isang art thief collector na kilala bilang Bishop, at sinabi nito sa kanila na darating ngayong araw ang isa ring magnanakaw na nagngangalang Nolan, upang nakawin ang itlog. Nakita nila na naroon pa ang itlog na nakadisplay, ngunit upang makasigurado, nagsagawa ng thermal reading si John at nakitang hindi ito nagre-reflect tulad ng isang tunay na ginto. Sinabi ng direktor na maaaring isang system error lang ang nangyari, ngunit upang makumpirma ang kanyang hinala ay kumuha ng soft drink si John at ibinuhos ito sa itlog, na nagsimulang matunaw. Nang makita ito, agad na ipinasarado ni Das ang silid habang ang magnanakaw na si Nolan ay nagmadaling tumakbo at nakalabas dala ang itlog. Nagawa ring makalabas ni John at agad na hinabol si Nolan sa loob ng museo. Nagawa ni Nolan na matakasan ito, ngunit naabutan siya ng maraming gwardya at sinimulan siyang habulin. Dahil sa maliksing pagkilos ni Nolan ay nagagawa niyang malusutan ang mga humahabol na guard at sa huli ay natakasan niya silang lahat matapos pabagsakin ang mga bakal. Gayunpaman, nagawang makorner siya ni John at tinutukan ito ng baril. Nang ibibigay na nito ang itlog, biglang dumating si Das kaya agad na tumakas si Nolan ngunit sinunggaban siya ni John at pareho silang nahulog sa bintana. Nagpahulog si Nolan sa basurahan at agad na tumakbo paalis gamit ang ninakaw na motorsiklo. Sinubukan ni John na habulin ito gamit ang sasakyan, ngunit bigla siyang nabangga ng isa pang sasakyan kaya nakatakas ng tuluyan ang magnanakaw. Pagkalipas ng ilang araw, nakasakay si Nolan sa isang bangka at umuwi sa kanyang hideout sa Indonesia. Lingid sa kanyang kaalaman, nakapasok na pala doon si John at hinihintay siyang umuwi upang arestuhin. Dumating si Das at kinuha mula kay Nolan ang itlog at sinabing dadalhin niya siya sa isang mapanganib na kulungan. Kinausap ni John si Nolan at sinabi sa kanya na matagal na niya itong sinusubaybayan kaya alam niya ang lahat patungkol sa kanyang background. Tinanong ni Nolan kung paano nila siya nahanap, at sinabi naman ni John na binigyan uli sila ng tip ng Bishop tulad ng pagsabi nito sa kanila na nanakawin ni Nolan ang itlog. Nang inilabas na nila si Nolan upang dalhin sa kulungan, sinabi ni Das na hindi niya ilalagay ang itlog sa sasakyan kung saan nakasakay rin ang magnanakaw. Ibinigay niya ito kay John, ngunit nang ilagay na nito ang itlog sa likuran ng sasakyan, isang ahente ang nagpalit sa itlog ng peke. Sinabi ng driver kay John na nakabukas pa ang pinto sa likod, kaya tinignan ito ni John at naroon naman ang itlog ngunit hindi niya nakita ang ahente na nagtago. Nang makaalis na sila, ang ahente ay inihayag na isa palang babae at siya pala ang magnanakaw na si Bishop. Kinabukasan sa Roma, nakabalik na si John at kasalukuyang nasa isang bar, ngunit biglang dumating si Das na dala ang isang bag. Inilabas niya ang itlog at binasag ito sa sahig na nagpapahiwatig na isa itong peke. Napaisip si John kung bakit sila bibigyan ni Nolan ng peking itlog, ngunit sinabi ni Das na nalaman niyang may pumasok na $8 million sa bank account na nakapangalan kay John. Naniniwala si Das na kasangkot si John sa pagnanakaw dahil tinignan niya rin ang credentials nito at nalaman sa isang assistant mula sa FBI na hindi nila ahente si John. Sa kabila ng kanyang pagkukumbinsi kay Das na hindi siya kasangkot at na-frame up lang siya, inaresto pa rin nila ito. Dinala si John sa kulungan ng Russia kung saan nalaman niyang si Nolan ang kanyang kasama sa selda. Sa oras ng kanilang pagkain, pilit na kinukumbinsi ni John si Nolan na siya ay na-frame up ni Bishop at ang lahat ng ito ay kanyang plano sa simula pa lang. Nasabi niya ito dahil nagtataka siya kung bakit pa niya kailangan ipadakip si John kung nakuha na nito ang itlog. Ibinunyag sa kanya ni Nolan na mayroong isang Egyptian na bilyonaryo ang nag-alok ng isang deal kung saan kailangang ihatid sa kanya ang lahat ng 3 itlog sa araw ng kasal ng kanyang anak at kapalit nito ang reward na $300 million. Dagdag pa ni Nolan na ang pangalawang itlog ay nasa isang international arms dealer na si Sotto Voce.
Ang bilyonaryong ito ay nagdaraos ng taunang party sa kanyang bahay para sa kanyang mga buyer, at iyon ang magandang pagkakataon upang nakawin sa kanya ang itlog. Sinabi ni Nolan na iyon na sana ang susunod niyang nanakawin kung hindi lang isang pulis si John na pumigil sa kanya. Pinatahimik siya ni John dahil ayaw niyang malaman ng mga preso na siya ay dating pulis, ngunit tumayo si Nolan upang linawin sa lahat na hindi siya isang pangkaraniwang pulis at bagkus ay isa siyang profiler para sa FBI. Nakuha nito ang atensyon ng isang bilanggo na si Drago Grande, na lumapit sa kanila at sinabihan si John na siya ay mamamatay sa lugar na ito. Matapos itapon ni Drago ang pagkain ni John sa kanya, tumayo ang kalbo at pinakiusapan si Drago na ayaw niya ng gulo at hiniling na huminahon. Gayunpaman, agad na inatake at pinatumba ni Drago si John sa harap ng lahat bago sila ibinalik ng mga gwardya sa kanilang selda. Habang kinukumpronta ni John si Nolan, biglang pumasok ang mga guard upang dalhin sila sa kapitan. Nang makapasok sa opisina, nalaman nila na ang bishop pala ang nagpatawag sa kanila. Sinabi niya na naglipat siya ng pera sa account ni John upang mahuli ito, at nakabantay siya sa mga kilos ni Nolan upang siya ang maging numero 1 magnanakaw ng art sa mundo. Alam ni Bishop na may alam si Nolan sa lokasyon ng ikatlong itlog kaya nag-alok ito ng deal sa kanya na hahayaan siyang makalaya at may parte na 10% sa reward, ngunit tumanggi itong magsabi ng anuman. Dahil sa sagot nito, nagpaalam na ang Bishop sa kanila upang pumunta sa ikalawang itlog at inutusan ng mga guard na dalhin sa mabigat na trabaho ang dalawa. Habang nagtatrabaho sa labas ng kulungan, inalok ni John si Nolan na magtulungan upang mapakulong nila si Bishop. Sa ideyang iyon, magagawang malinis ni John ang kanyang pangalan at magiging numero 1 art thief ulit si Nolan. Ngunit dahil laging solo lang si Nolan sa kanyang mga trabaho, hindi niya matanggap ang ideya ng teamwork. Ang party ni Sotto Voce ay gaganapin na bukas ng gabi kaya kailangan na nilang kumilos at gumawa ng plano, ngunit sinabi ni Nolan na mayroon na siyang plano at darating sila doon. Sa kanilang selda, tinanong ni John si Nolan tungkol sa kanyang ama dahil alam niyang ang ama nito ay isang kapitan ng pulis kaya iniisip niya kung paano naging kriminal si Nolan. Ikinwento ni Nolan na noong siya ay 8 taong gulang, inakusahan siya ng kanyang ama sa pagnanakaw sa pinakamamahal nitong relo, kaya mula noon ay hindi na siya nito kinausap. Matapos ang mahabang panahon, nakita ni Nolan ang kanyang ama sa mesa na suot na ang nawawalang relo, na nakita pala ng kanyang ama sa ilalim ng kanyang mga papeles sa opisina. Tinanong naman ni Nolan si John patungkol sa kanyang ama, ngunit ayaw nitong magsabi ng anuman patungkol sa kanya. Kinabukasan, isinagawa ng dalawa ang kanilang plano, kung saan inilagay ni Nolan ang isang sabon sa cleaning solution at itinapon ito sa isang makina upang lumikha ng pagsabog. Nang pumasok ang mga guard, nagtulungan sina John at Nolan na patumbahin silang lahat hanggang sa makapunta sila sa isang pintuan palabas. Ito ay nakalock at kakailanganin nila ng susi, ngunit mayroon na pala si Nolan nito na kanyang kinuha mula sa isang guard noong panahon ng away nina John at Drago. Pagkatapos ay sunod nilang sinira ang mga nakapatong na bato upang doon sila dumaan. Nang matagumpay na makatawid, sunod nilang binalak na nakawin ng isang helicopter upang tumakas. Nakasakay si Nolan sa chopper habang si John ay nakikipagpalitan ng putok sa mga gwardya. Habang si John ay sumusubok na tumawid sa tulay, pinasabog ito ng isang guard na dahilan upang muntik na siyang mahulog. Ginamit naman ni Nolan ang baril ng chopper upang pakainin ng bala ang mga gwardya at sabay na naghandang umalis. Nang makitang iiwan siya ni Nolan, tumakbo si John at nagawang makasampa sa chopper. Gumamit ang isang guard ng rocket launcher at tinarget lock ang dalawa, ngunit sa kabutihang palad ay dumaan lamang ito sa pagitan ng pintuan at matagumpay na nakatakas ang mga bilanggo. Samantala sa London, iginapos ni Bishop ang isang lalaki sa opisina upang gamitin niya ang computer nito at magpadala ng mensahe kay Dust. Ipinaalam nito sa kanya ang tungkol sa pagtakas ng dalawa at pati na rin ng isang imbitasyon para sa party ni Sotto Voce mamayang gabi. Humingi ng tulong si Nolan sa kanyang kaibigan upang ihatid silang dalawa ni John sa lugar ni Sotto Voce sa Valencia. Ipinaliwanag ni Nolan kay John ang lahat ng kanyang plano upang mapasok nila ang silid kung saan nakatago ang itlog. Ito ay labis na gwardyado ng mga tauhan ni Sotto Voce na may mga armas at ang loob na pintuan ay bumubukas lamang gamit ang thumbprint at facial recognition nito, kaya naghanda na si Nolan ng device para dito. Bukod dito, kakailanganin din nila ang cellphone ni Sotto Voce upang makuha ang mga code na kada minutong nagpapalit. Kinagabihan, nakapunta na ang dalawa sa party na isang masquerade ball. Nakita ni John si Bishop at sinundan niya ito sa kabila ng paalala ni Nolan na wala ito sa kanilang plano. Nilapitan ni John si Bishop at ipinaliwanag sa kanya na narito siya hindi para sa itlog kundi upang linisin ang kanyang pangalan.
Sinubukang umalis ni Bishop kaya sinundan siya ni John at nauwi silang dalawa sa pagsasayaw upang hindi gumawa ng eksena sa party. Nakita sila ni Sotto Voce at nainggit ito dahil nakita niyang isinasayaw ng kalbo ang isang magandang babae kaya nilapitan niya sila at hiniling na isayaw si Bishop. Pinayagan sila ni John at sinadya niyang binangga si Sotto Voce upang madukot niya ang cellphone nito sa bulsa. Kalaunan ay matagumpay na nakapasok ang dalawa sa silid at sinimulang gamitin ang mga kinakailangang gamit upang mabuksan ang pinto. Nang sandaling mabuksan na nila ito, biglang dumating si Dust at tinutukan sila ng baril. Inutusan niya si John na posasan si Nolan kung talagang siya ay inosente at na-frame up lang ni Bishop. Sinunod ni John ang iniutos, ngunit hindi niya naman talaga pinusasan si Nolan at ginamit lang ang sandali upang atakihin si Dust at makapasok sa loob. Pagkatapos ay nilapitan ng dalawa ang pangalawang itlog, ngunit sa kasamaang palad ay biglang dumating si Bishop mula sa kung saan. Muli niyang inalok si Nolan sa kanyang deal, ngunit dahil tumanggi ulit ito, nauwi sila sa isang away upang makuha ang itlog. Habang binubugbog ni Bishop ang dalawa, nagmamadaling pumunta si Sotto Voce kasama ang kanyang mga tauhan sa silid. Nang mapabagsak na ni Bishop ang dalawa, kinuha niya na ang itlog ngunit biglang dumating sina Sotto Voce. Lingid sa kaalaman ng dalawa, sinabihan pala ni Bishop si Sotto Voce na darating ang dalawa at inalok sa kanya ang deal na ibenta ang 3 itlog. Dinala ang dalawa sa ilalim ng bullfighting arena kung saan ipinaliwanag ni Bishop na nakipagkasundo siya kay Sotto Voce na ibenta ang 3 itlog sa bilyonaryong Egyptian at paghatian ang reward. Dahil hawak na nila ang 2 itlog, kailangan ngayon ni Bishop si Nolan upang sabihin sa kanya ang lokasyon ng pangatlong itlog, ngunit tumatanggi si Nolan. Dahil dito, gumamit ng kuryente si Bishop upang pahirapan si John, ngunit tumatanggi pa rin si Nolan. Nang makitang matigas ang ulo ni Nolan, nagpa siya si Sotto Voce na lumapit at sinimulang sakalin si John. Dahil sa pressure, bumigay na si Nolan at sinabi na ang lokasyon ng itlog ay nasa loob ng isang nakatagong chamber sa isang pyramid sa Egypt. Dahil malapit ng magtagumpay, nagdiwang sina Bishop at Sotto Voce gamit ang alak, ngunit biglang bumagsak ang lalaki dahil nilagyan pala ng pampatulog ang kanyang inumin. Pinapasok ni Bishop ang guard upang humingi ng tulong, ngunit pinatulog niya rin ito bago kinuha ang itlog at nagpaalam na sa dalawa upang pumunta sa Egypt. Sa sandaling umalis na ang babae, biglang nagising si Sotto Voce na nanlalabo ang paningin. Dinampot niya ang baril sa mesa at sinimulang barilin ang dalawa, ngunit sa kabutihang palad ay walang tumama sa lahat ng kanyang putok. Nagawang matanggal ni John ang kanyang pagkakagapos at agad na inatake ang lalaki. Nang sandaling aalis na si John upang iwan na si Nolan dahil hinayaan siya nitong pahirapan ng mga kaaway, sinabi ni Nolan na nagsinungaling siya kay Bishop at wala sa Egypt ang ikatlong itlog. Lumabas sa silid ang dalawa at nagpatuloy na umakyat sa isang hagdan na nakakonekta pala sa bullfighting arena. Sinubukang bumalik ng dalawa ngunit nasa ibaba na si Sotto Voce kaya wala silang pagpipilian kundi harapin ang toro sa arena. Matapos sunggaban ng toro si John ay agad na tumakbo ang dalawa upang makaligtas. Nang makaalis na doon, sumakay ang dalawa sa isang tren upang makalayo. Tinanong ni John kung saan ang tunay na kinaroroonan ng ikatlong itlog, ngunit sinabi ni Nolan na hindi niya ito sasabihin sa kanya. Itinulak siya ni John sa gilid ng tren at malapit ng ihulog, ngunit ayaw pa ring sabihin ni Nolan ang lokasyon ng itlog kaya sumuko na si John at hinila na siya sa loob bago pa ito masagasaan ng isa pang tren. Ikinwento ni John sa kanya ang tungkol sa kanyang ama na isa ring magnanakaw, at noong kanyang ika-30 kaarawan ay hindi na ito nagpakita sa kanilang mag-ina. Sinabi niya kay Nolan na hindi sila naiiba dahil si John ay naging pulis dahil ang kanyang ama ay isang magnanakaw, habang si Nolan ay naging magnanakaw dahil ang kanyang ama ay isang pulis. Nagmakaawa si John sa kanya na tulungan siyang ibalik ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paghuli kay Bishop at kapalit nito ay tutulungan niya si Nolan na maging number 1 na magnanakaw ulit. Dahil sa awa ay pumayag na si Nolan at sinimulang ikwento sa kanya ang tungkol sa kaunting kasaysayan tungkol sa ikatlong itlog. Pinaniniwalaan na ang taong nakahawak nito ay isang Nazi art collector na si Rudolf Sige, ang personal na art dealer ni Adolf Hitler. Sinasabing si Rudolf ay umalis sa Germany at pumunta sa Argentina sa panahon ng gyera, at dala niya ang ilang mga ninakaw na artifact ng Nazi upang itago ang mga ito. Paglipas ng panahon, ilang mga treasure hunter ang sumubok na hanapin ang mga artifact na pinaniniwalaan nilang itinago sa bunker ni Hitler sa Argentina. Isa sa mga treasure hunter ay ang ama ni Nolan, na gumugugol ng lahat ng kanyang libreng oras sa trabaho upang subukang tuklasin ang lokasyon ng bunker. Napagtanto ni Nolan na ang pinakamamahal na relo ng kanyang ama ay ang mismong relo pala ni Rudolf at naglalaman ito ng coordinates ng eksaktong lokasyon ng bunker.
Pumunta ang dalawa sa Argentina upang subukang hanapin sa kagubatan ang nasabing bunker na itinuturo ng coordinates, ngunit wala silang nakitang anuman sa mismong spot. Nang mainis si John kay Nolan at ibinagsak ang compass sa lupa, narinig nila ang pagtunog ng tila bakal doon at nang tignan nila ito ay naroon na pala sila sa pinto patungo sa bunker sa ilalim. Bumaba silang dalawa doon at nakita ang isang kakaibang pinto na sa tingin nila ay patungo sa mga nakatagong artifact. Na-realize ni Nolan na ang susi sa pinto ay ang mismong relo ng kanyang ama, kaya ginamit niya ito upang mabuksan ang pinto. Nakapasok sila dito at sa wakas ay nahanap ang lahat ng ninakaw na artifact ng mga Nazis na itinago sa loob ng maraming siglo. Sa kabila ng maraming kagamitan, sa wakas ay natagpuan nila ang ikatlong itlog. Gayunpaman, biglang dumating si Bishop na nakatutok ang baril sa kanila at hiniling na ibigay ang itlog. Sa kasamaang palad, bigla ring dumating si Dust at ang mga kasama nitong ahente upang hulihin sila. Naganap ang barilan sa pagitan ng mga magnanakaw at ahente, na humantong sa habulan sa kuweba gamit ang mga lumang sasakyan. Nag-aagawan sina Bishop at Dust para sa itlog habang umaandar ang mga sasakyan, ngunit nagawa ni Nolan na kunin ito. Nagsama-sama ang tatlong magnanakaw sa sasakyan at nakalabas sila ng kuweba dahil sa isang talon at bumagsak sa tubig. Nagawang makaahon ni Nolan sa tubig na hawak ang itlog, at agad na hinanap si John ngunit walang sumasagot. Dahil ayaw nitong iwanan si John, sinubukan ni Nolan na lumusong sa tubig upang iligtas siya, ngunit nakita niyang nakaligtas na pala ito. Pagkatapos ay sunod na umahon si Bishop mula sa tubig at agad na inasar siya ni Nolan na sinasabing natalo niya ito kahit na isang itlog lang naman ang kanyang hawak. Nang tangkang aarestohin na ni John si Bishop, ibinunyag nila na sila pala ay magkasintahan, at nagplano ng pagnanakaw mula pa noong una at ginamit si Nolan upang dalhin sila sa ikatlong itlog. Kinuha nila mula kay Nolan ang ikatlong itlog at pinusasan nila ito sa isang puno. Tinanong ni Nolan kung totoo ba ang sinabi ni John patungkol sa kanyang ama, at sinabi ni John na isa talagang magnanakaw ang kanyang ama at kinaiinisan niya ito, kaya nagpasya siyang maging magnanakaw rin at talunin ang kanyang ama sa sarili nitong larangan. Kinagabihan sa Egypt, ang kasal ng anak ng isang bilyonaryo ay ginaganap na at hinandog sa kanila ang tatlong itlog, habang sina Bishop at John ay nanunood mula sa itaas. Hinandugan rin sila ni Ed Sheeran ng isang magandang kanta, ngunit sa sandaling iyon ay biglang dumating sina Dust at mga kasama niyang ahente upang bawiin ang itlog. Inaresto nila ang bilyonaryo na ama ng bride para sa paglabag sa batas, habang sina Bishop at John ay naghanda ng umalis. Pagkalipas ng 6 na buwan, sina Bishop at John ay nasa isang yate, ngunit biglang sumulpot si Nolan. Ipinaliwanag niya sa dalawa kung paano siya nakatakas mula sa mga tauhan ni Dust bago pa nila siya dalhin sa kulungan. Pagkatapos ay nagbigay siya ng tip kay Dust patungkol sa reward nila mula sa mga itlog, kaya kalaunan ay na-freeze ang kanilang bank account na naglalaman ng lahat ng pera. Ngayon na pare-pareho silang walang pera, nag-alok si Nolan sa kanila ng panibagong trabahong pagnanakaw ngunit silang tatlo ang magkakasama. Sa una ay tumatanggi si John sa kanyang alok dahil ayaw niyang kasama si Nolan, ngunit dahil sa pamimilit ni Bishop ay pumayag na siya. Sina Dust at ang kanyang mga tauhan ay huli nang nakarating sa yate kaya hindi nila naabutan ang mga magnanakaw. Pagkatapos ay bumalik si Dust sa kanyang opisina at nagbigay ng red notice para sa tatlong kriminal. Sa kabilang banda, ang tatlo ay nakarating na sa Paris para sa kanilang susunod na pagnanakaw, ang Louvre Museum. Maraming salamat sa panunood. Sana ay nagustuhan mo ang pelikulang ito. Huwag kalimutang mag-like at subscribe, pati na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong upload.